Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to iPass Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight's Hope Talk. Mhm. Today is such a special moment because we are not just celebrating an exam result, we are also celebrating a journey. Isang journey na puno ng puyat, sacrifices, self-doubt, breakdowns, at napakaraming prayers. Sabi kasi nila, 'di ba, behind the success, there are countless nights of reviewing, highlighting notes, answering practice questions, and asking, kaya ko ba talaga? Kasi 'di ba, there will be moments of fear, moments of pressure, and even moments na gusto mo nang sumuko. But despite of all that, this person chose to continue. Pinili niyang lumaban. Pinili niyang maniwala sa sarili niya kahit minsan mahirap. This achievement is not only a personal milestone, but also a testament na kapag may determination ka, focus, at tiwala sa Diyos at sa sarili mo, walang imposible. And with that, we would like to introduce to you our newest NGN passer, Mr. Gian Franco Echano, USRN. Thank you, sir. Hi, Sir Gian. Did I pronounce your surname correctly po ba? Opo, tama naman. Thank you, sir. Sir Gian, Opo. first of all, congratulations po in passing your NCLEX examination. How does it feel na isa ka ng ganap na USRN? Siyempre, sir, parang it's been months na rin. Medyo nag-subside na yung parang yung happy bubble ko, yung nasa cloud 9 moment ako. Kaya, for now, uh, I am taking the next step after passing the NCLEX, which is finding for agencies and for employers po. Mm. So ngayon, parang nakaset aside na po yung celebration. Ngayon parang back to reality na ulit. Opo. Yes, ganyan talaga, sir. After niyong pumasa na examination, there will be a lot of doors na naka-open. Kayo na ang mamimili, di ba? And Opo. napaka-timely po ng binanggit ninyo kasi later on at 8 p.m., meron po tayong live session with one of the agencies then who will be sharing more of the nursing careers naman internationally. So, Sir Gian, could you share more about yourself? Kung kailan po tayo graduate? Um, ano po yung naging working experiences po natin? Go ahead, sir. Ah, so good evening again, sir. My name is Gian Echano. Ano lang ako, sir, parang fresh graduate from 2023, and afterwards I immediately took the PNLE. Passed naman on my first take. And then afterwards, nung pumasa ako nung November 2023, nag nag-work ako for 6 months sa private hospital here in my province po. And after that, ah, parang dinedicate ko na talaga yung time ko for reviewing NCLEX. So basically parang nagkaroon lang talaga ako ng 6 months of review. So yeah. I mean 6 months of 6 months of work experience, and afterwards review na po talaga. I just wanna ask, sir, kasi for sure, sobrang dami po ng mga newly grad students who are curious po, no, taking the NCLEX examination. What inspired you to take up NCLEX right after graduating? Siguro, sir, parang it's not really my decision to take the NCLEX right after graduating and passing the PNLE. Parang Mm. siguro as a Gen Z siguro ako, I'm not really sure. Pero parang parang masyado siyang relatable with my age group. So ayan, it's not really my decision to take the NCLEX kasi um personally parang wala pa naman akong hindi pa naman ako burdened financially. May mga hindi pa ako parang na 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 hindi pa ako parang na-introduce sa reality na I need to Mm. earn more, I need to have a higher salary. Kaya parang Mm. medyo naging complacent pa ako nung time na yun sa
kaya hindi ako nag-take ng NCLEX kaagad. Siguro ano, I have other batchmates who took the NCLEX after taking the PNLE right after. Pero as for me po sir, parang ano, it took me ano, parang parang napilit pa po ako ng mga magulang ko na mag-take ng NCLEX. Siguro sir, parang very blessed din ako kasi ano, kasi meron akong parents who supported me financially, yung ano, yung tuition ko sa IPAS, yung pagpa-process ko sa NCLEX, and parang ano, and siguro hindi siya masyadong relatable aside ano, kung i-compare ko po sa ano, sa mga nag-hope talk before. Mm. Parang opo sir, tapos siguro sir ano, right after ko mag ang naging wake up point ko nung ano, nung kaya kaya ko need mag-take ng NCLEX kasi ano, I applied for the staff nurse in the private hospital. Parang meron na po akong ano, parang contract sa ano, sa Canada. Mm. Kaya parang ano, kaya very abrupt lang yung pag-resign ko, which is umabot lang ng 6 months. And Mm. ano, parang sa kasamaang palad po sir, parang ano, nagkaroon ng somewhat crab mentality yung mga kasabay ko po dun sa agency na yun. Parang Mm. nagsasarili sila. So it ended up na parang hindi ako natuloy. And kaya yan, parang isa yun sa naging wake up call ko na magte-take na lang siguro ako ng NCLEX. And isa pa po sir sa ano, parang naging wake up call ko, yung second and last ko is parang after ko nga resign dun sa work, naghanap ako ng ano, ng panibagong work. Siyempre sir, kapag once you've earned, parang hindi ko na hahanap-hanapin yung ano, ay parang hahanap-hanapin ko na yung ano, yung sahod sir. So I applied for a nursing job po sa ano, parang rehabilitation center sa ano, here in my province din also. And parang luckily naman po sir, pumasa naman ako. So parang napakalaking bagay na po yun sa akin na ano, mag-work po sa government na comparing sa workload po sa ano, sa public hospital or any other bedside setting. Okay na po yun kasi mataas po yung sweldo and mababa po yung workload. Pero parang yun nga, yung sabi ko kanina, parang parang yung ano, yung persuasion sa akin ng parents ko na mag-take ako ng NCLEX. So parang ano, parang binitawan ko po yung opportunity na yun just to take the NCLEX. So siguro sir ano, parang sumakit yung loob ko, parang nagkaroon ako ng ano, ng somehow parang ano, parang nag parang nag-rebelde stage ako gano'n. Kasi ano, kasi kasi personally sir parang wala, siyempre ano, bata pa lang naman ako, so wala pa naman akong mga Mm. ano, parang parang hindi pa sa'kin ano, parang parang ipakita lang sa'kin na mataas yung sweldo, parang ano, parang game na ako kaagad, parang ganyan. So, Mm. siguro very selfish pa naman ako nung time na yun kasi I'm just starting and parang hindi pa ako Mm. namumulat sa realidad na ano, parang nursing here in the Philippines is not, parang walang sinabi sa nursing in the US, parang gano'n. Mm. So ayan sir, parang nag-start ako ng NCLEX journey ko, parang ano, parang napilitan lang po talaga ako kasi I would rather work here in the Philippines before. Yun yung mindset ko. Mm. Kasi siyempre nandito yung comfort zone ko sir, eh. Parang ah, nandito yung friends ko, yung family ko. Parang malapit lang ako sa ano, if I need help, parang alam ko kung saan ako dapat pumunta. So ayan, parang somehow parang very selfish ako nung time na yun. Kasi ano, parang, and also pala sir, parang ano, and also sa relationship sir, parang meron akong significant other who is also working, I mean, who is also studying for medicine. So parang Hmm. parang inisip ko sir na ano, kung mag-abroad ako, eh, parang maghihiwalay na kami ganun. Kasi parang
Parang gano'n na nga yung nangyayari. You're So thinking yun, about the parang future. yes po, sir. Pero siyempre parang very one-sided siya kumbaga. And Mm. kaya kaya siguro sir nung nag-start ako ng review, I started my review on March 2025. Opo sir, March 2025. Kaya yun sir, parang instead of studying, parang hindi po talaga ako nakapag-focus kaagad kasi yun nga po sir, yung parang parating yung tinatanong sa mga students, "Find your why." Ah, Parang, yes. eh, ako nun parang wala akong why. Hindi ko talaga parang I don't find any reason to study hard and to and para seryosohin yung NCLEX kasi yun nga parang napilitan lang talaga ako to pursue this Mm. endeavor. Tapos ayan sir, parang as time goes by I mean pala, parang aside from studying, ano parang iba-iba yung mga ginawa ko. I joined marathons, Hmm. parang and parang nag-deepen naman yung faith ko kay God. Parang kung merong naka-schedule na 9-day novena, parang ina-attendan ko naman kaagad. Pero Mm. nakakalimutan ko yung pag-aaral, sir. Nandun yung kumbaga yung physical and spiritual aspect ko, pero yung intellectual wala talaga, sir. So Mm. so siguro sir parang as time goes by, parang nahimasmasan ako. Parang ang una ko talagang coach, sir, si Ma'am Paula, which is parang cycle 17 kasi ako, sir. Ah, Mm. nung nag-start ako ng IPAS, parang siya yung naka-assign ng coach sa akin. So parang nung medyo nahimasmasan na ako, sir, parang kailangan ko na magseryoso. Siguro, sir, mga 4 months before ako mag-take ng NCLEX, parang yun na yung parang na-realize ko na I really need to lock in, gano'n. Tapos Mm. nabigla ako po, sir, kasi nung parang I'm asking for guidance for my coach, tapos nakita ko nagbago na yung coach ko kasi parang umalis na daw si Ma'am Paula for some reason. Hmm. Tapos, ah, ang pumalit naman si Sir Sylvester Punzalan. Parehas Tapos pala tayo. opo, sir. Shoutout pala kay Sir Sylvester. Nag-chat siya sa'kin kanina, parang manonood daw siya. Hmm. Opo, sir. Invite natin. Opo, sir. Tapos ako kasi, sir, parang in terms of my personality, parang very laid back lang talaga ako, sir, very unserious ako. So I know what to do, kaya hindi ko masyadong pine-pressure talaga yung sarili ko. Kaya siguro medyo naging magandang match kami ni Sir Sylvester kasi every time na magco-coaching kami, sir, parang nag-uusap lang talaga kami. Parang Hmm. very though meron naman kaming parang mga seryosong mga usapan, may mga pointers siyang binibigay sa'kin, pero parang parang nagkakukuhanan talaga kami ni sir kasi parang yung supposed to be 30 minutes na coaching nagiging 2 hours, nagiging mga 1 hour and 30 minutes. Oo, sir, Ah, parang parang makabuluhan. opo. Parang though no offense naman, Sir Sylvester, pero parang kada coaching namin, sir, parang ano, ini kinukuwento niya talaga everytime yung experience niya nung pagpasa, yung pagpunta niyang Taiwan kasi wala daw testing center daw sa Manila that time. Which is parang parang tumatak naman sa'kin kahit papaano. So yan, sir, parang nag-stop talaga ako sa mga hobbies ko, which is yung running and also yung as mga other hobbies ko. 2 months talaga ako, sir, nagseryoso. Mm. Very very laid back person po ako. Parang, ah, kahit nga po, sir, parang yung second coach na parang
di ko tanda kung ano yung term sir, pero ano, pero may 'di ba may Progress na-assign po checking, sa'kin, opo, na panibagong coach. Parang yun yung parati nilang binibigay sa'king ano, remarks na parang ang chill ko lang daw, ang relax. Pero pero ano, I can say naman na ano, naging relax talaga ako nung board exam. Sadyang naging intensive lang talaga ako nung ano, 2 months before my exam. And ano, parang ano, pinanood ko sir yung ano, yung Hope to kahapon. So, same kami ni hmm, Sir Francis na ano, parang very traditional kami na ano, mhm, kailangan naming isulat yung ano, yung mga mhm. lahat ng mga lectures, unlike yung mga ano, yung iba na parang isi-screenshot na lang and okey na. Ako parang kaya more on recorded team recording ako kasi nakaka-keep up akong mag-copy. Kasi kapag live sessions, hindi ako nakaka-keep up ng mag-ano, mag-write ng notes. So ayan. Tapos sir, siguro ano, naging malaking factor sa'kin na nakatulong sa IPAS is yung ano, parang ano, parang naging devoted naman ako pag-attend ng ano, recording sessions. Parang wala akong ano, wala akong mintis kumbaga. Pero Mhm, nahalata ko ano, parang hindi tumataas yung grades ko kasi merong 4 assessments ang IPAS. Yung nagsimula siya as very low, tapos yung second low, tapos third ano, parang siguro low pa rin yun, tapos yung last borderline. Manghirap talaga sir ng ano, ng 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 Q-Banks ni IPAS. Pero sir, parang ano, nung yun nga sabi sa'kin ni Sir Sylvester, mag-ano daw ako, mag-answer daw ako ng at least 120 questions a day. Tapos yun siguro ano, from that on parang na-test ko yung ano, test taking strategies ko. Parang from then on sir, parang ano, parang tumaas talaga yung ano, yung mhm, ratings ko. Kaya siguro sir ano, ah, siguro ano, parang naging trial and error din ako nung ano, nung review season ko kasi siyempre I had very long time to review. Siguro 8 months ako sir nag-review nun and ano 2 months extensive. Naghanap talaga ako ng way sir na ano, kasi kasi dun sa PNLE sir parang ano, sa PNLE parang merong peer pressure, eh, parang may mga kasama kang mag-review pero mhm. iba sa NCLEX, eh, parang you're on your own. Parang wala kang mahahanapan ng tulong, parang ano, parang sariling sikap talaga sir. Kaya siguro ano, parang, right timing din sa akin na ano, I took my time kasi ano, kasi parang yun nga, parang ang ano, ang priority ko that time is ano, parang earning na. Kasi I started earning na, eh, parang wala na sa mindset ko na mag-ano, mag-aral ulit. So, parang I started from zero ulit and good thing I found my ano, I found my study habit which is answering Q-Banks po, sir. Medyo mahirap yun sir 'no, na in the beginning of your review, you don't know the reason why you're taking the NCLEX examination. Yes, I sir. think for some din 'no, siyempre, like what you said, mga Gen Z din 'no, Mm. newly graduate, lucky enough you were able to be supported by your parents Yes, sir. by financing yung ano natin, yung medyo mahal din kasi talaga 'no. Opo. And in a way sir, 'no, for us naman 'no, as, Mm. in the 30s then, we are already earning like, what you wished for. Yes, But sir. Opo. studying at the same time, it's a different course of your journey naman. But in a way, eventually kasi, no, darating din talaga sa point that you're able to find your reason why you are taking this Yes, examination. sir. Opo. I think no, may mga kaibigan din, yung mga parents mo who are nurses in the States or Canada or Australia who I mean naririnig nila kung paano mag-earn ang isang nurse doon
sa ibang bansa. Yes, And sir. I'm really happy that despite of the support that was given to you, talagang pinush mo. Not Opo. only because of the pressure, but somehow you're gonna be a safe nurse eventually. At the same time, as for such a young age, you'll be able to achieve what others have not achieved Yes, dun sir. sa age na inaatay natin. Opo. So, I'm really happy, sir, na that you have, um, kumbaga, inano natin talagang finalo din natin yung mga advices ng ating mga parents din natin. Although nagrebel Opo. din ng konti, pero ano naman, di ba? Opo. Um, for sure, worth it ang naging sacrifices mo. Like what you mentioned, sir, you sacrifice some things in your life. Probably it's a redirection na Yes, rin sir. on your Opo. part. And there's always a reason why. There's always a reason for everything kung bakit tayo nandito sa posisyon na ito. It may be this time, your time to take the NCLEX exam. And for some who are still deciding to take the NCLEX na nagtatrabaho na, who has their own family, there's always time for everything. It's a matter of how you want to achieve this license. Yes, sir. Diba? Pero sir, what mindset naman shifted um, that helped you the most in continuing your study and being committed to it? Siguro siguro nga sir yung ano, yung paghahanap ng whys kasi parang I'm constantly asking myself talaga sir kung ano ba talaga yung why ko para yun yung panghugutan ko ng motivation ko sir. S- Ah, ano siguro sir ano sa parang ulit-ulit talaga yung mga ano sir, yung mga instructors and mga coaches ko to find my why. And siguro sir ano sa paulit-ulit nilang pagtatanong and pagtatanong din sa sarili ko, parang I finally found my why sir, which is ano, I want to finally give back to my parents. Parang yung pinaka-why ko sir is yung siguro yun nga sir, parang nagsimula ako, sumama yung loob ko sa parents ko kasi I just wanted to work and earn. Pero yung pinaka-why ko po talaga sir is yung love ko po talaga sa parents ko and yung pagiging Mm, thankful ko sa kanila. mm, Kasi, parang before kasi sir parang I always told them na ano, parang ano, ako na lang magfa-finance ng ano, ng NCLEX ko, ako na magbabayad ng processing, ng ano, ng application, ng tuition. Pero parang ano, yun nga, parang hinold back nila ako to work and to ano, parang mag-ipon para bayaran yung ano, yung mga expenses for NCLEX para sila na yung magsuporta para sa akin. Yung mm, mindset ko kasi dati sir, ano, parang I will only ano, parang magpupursige lang ako kung I used my hard-earned money. Parang gano'n sir, yung naging mindset ko. mm. Kasi judging from ano, yung mga nag-hope talk din before, parang pinag-ipunan talaga nila yung ano, yung expenses nila for NCLEX. Parang I too want to experience that. Parang I don't want to be a burden na para sa kanila. Mm. So yan sir, as time goes by, parang na-realize ko na ano, parang I'm very blessed. I'm very ano, parang ang laking opportunity sa akin na mag-take ng NCLEX without ano, na hindi po pinoproblema yung mga ano, yung financial burdens, yung mga bayaran. Kaya nung nakapasa ako sir, parang ano, ah, it's my it's my gift na rin sa aking parents parang para masuklian yung mga ano, yung mga sacrifices nila, yung hard work nila para sa akin. Sir, ang ganda ng mga sinabi mo kasi syempre 'di ba, not only you dedicate this achievement to yourself, but to also to your parents din. Kasi Yes, in a sir. way, ang ganda ng purpose mo rin, sir, yung why um is being able to give back doon sa mga sacrifices na binigay nila sa inyo. Yes, And I understand kung bakit talaga nagpursige ka dito sa sa pagtitik na NCLEX examination, no? So in a way, one day, once you're earning dollars, you'll be able to ano yes, sir. Opo. naman sa ating mga parents. And for sure, hindi naman nangihingi ang parents natin. But it's up to us, no? If we want to give back financially rin.
financially na rin. But sir, can you share us more kung paano naman naging atake mo when it comes to your daily routine of studying? Mhm. So sir, ayun nga sir, parang I'm more of a team recorded na person kasi parang sanay ako sir na ah, kasi yun nga sir, parang nandito lang naman ako sa bahay. I don't have any work to go to. Ah, Parang sinusulit ko yung oras ko. So siguro mga sa isang araw tat 2 to 3 sessions po ako sir, and lahat po yun parang rinire-read ko po talaga yung lahat ng nasa screen. So para mag-retain sa akin. And nung simula, yun kasi sir yung naging atake ko sa PNLE, parang mas madalas po talaga ako magsulat sa logbook. And parang nalata ko sir, parang iba yung atake ng NCLEX kasi lalo na sa Q-Banks ni IPAS, parang it's not enough na it's not enough na parang meron kang concept. Kailangan mo rin talaga kailangan mong maging batak sa pagsasagot talaga, yung like yung Mm. pag-perform ng test taking strategies. And kaya dun sir, parang good thing sir na parang na-guide ako ni Sir Sylvester na 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 mag kahit siguro sir yung 2,300 na Q-Banks ni IPAS, na answer ko po yun ng Mm. 3 beses. Like repeat lang ako ng Wow. repeat. Opo sir. Siguro sir medyo it's not advisable kasi siguro tinatandaan ko na lang yung sagot dun. Pero bukod sa Q-Banks ng IPAS, nag-take din ako ng Archer and ng Mm. ng bootcamp sir. Parang naging better po yung results ko. Kasi yun nga, parang medyo praktisado na ako sa pag-a-answer ng mga Q-Banks starting from IPAS po sir. Sir, during the time na nagsimula po kayo last March 2025 for the review, at what point in your NCLEX journey na you have decided to schedule your examination naman? Hmm, siguro po sir yun nga sabi ko sir, parang very unserious pa po ako nun. Parang Mm. I just parang nagseryoso lang ako ng ah, 2 months before. Ah, sa po sir, parang pumunta po kami ng Boracay. So, after Wow. opo sir. So, siguro sir ah, after namin nung trip namin sa Boracay, dun ko po talaga na-realize na yan, I need to really be serious about this na. Kaya yun, after nun Mhm. po sir, nung trip namin sa Boracay, nag-ano na po ako sir, nag-book na ako ng examination date. And aside from that sir, parang very talaga ako. Parang sobrang gala ko pa talaga nung times na time reviewing. Shoutout na din dyan sa may na-refer akong isa sa mga students na po ngayon kay Nino Landicho. Nanonood po siya ngayon ulit. Ah, Oh, nice. Nice. ah, ano, siya yung isa sa mga nagbubudol sa akin na kahit alam niyang nagre-review ako for NCLEX, parang register pa rin kami ng mga fun runs, ng mga marathons, ganun. Kaya yan sir, parang siguro sir parang at least sir nagkaroon naman ako ng sense of awakening kumbaga, na kailangan at least 2 months, kailangan ko na magseryoso. Kaya nung after ng trip namin from Boracay, ayun kinausap ko na po yung mga nagpa-process na i-book na ako. Supposedly sir October pa po ako magte-take, pero after po ng novena kay Saint Jude Tadeus, pero pero wala na pong available dates. So ayan, I settled for November 26. So at least sir, 2 months prior to your examination, tsaka po kayo nag-book ng schedule. Tama po ba? Yes sir, opo.
In a way kasi 'di ba siyempre makakakuha tayo ng advices yung mga manonood natin ngayon on giving pressure to themselves on when are they supposed to schedule their examination. Yes, Kasi sir. if I ask you, Sir Gian, when do you feel ready to take the Mm. examination? Is it because of the pressure ba na, oh, 2 months na lang, kailangan ko na may-examination? Or is it 6 months prior to the examination, kailangan ko na mag-book? In a way, that will also depend yung yung process natin eh. How often do we study, how serious and committed you are with the study. So in a way, ang maganda rin yung binanggit nyo, sir, na the moment that you feel ready, tsaka lang kayo nag-book na examination. In a Yes, sir. way, 2 months prior to your examination, you are now eligible to attend the trending topics and booster class of IPAS. Yes, sir. How was Opo. your experience po attending those sessions, sir? Ano sir, parang very helpful din si ano, si Ma'am Christine sa kasi most of the time nung nagte-trending topics ako 2 months before, parang siya yung ano, most of the time siya yung instructor namin. Ah, very helpful siya sir kasi parang kumbaga crash course na lang po yung datingan niya sir, parang mga pahapyaw na lang. And good thing nga sir, ah, nung night before I take the NCLEX, parang I know it's not an advisable thing to do din na ano, Mm-mm. mag-review night before. Ah, pero pero may isang topic si Sir ay si Ma'am Christine na ano, na tukoy which lumabas din sa NCLEX thankfully. Kaya yun, parang I was able to answer it correctly naman. So ayun, parang very helpful po siya sir na yung trending topics, lalo na siguro, yun nga, parang very, very excellent din yung parang research team ng IPAS na yung trending topics, lumalabas po talaga siya. I can attest to that, sir. Ah, yung mga, yung na, yung days before of my exam na trending topic, pinag-aralan ko, yun din po talaga yung lumabas. So, ayan. I don't know kung saan nila yung nahugot, pero very thankful ako. Lalo na kami kay Ma'am Christine and kay Sir Ryan also. In a way, sir, no, once you studied talaga certain topics or concept and once you mastered it, parang feeling natin, yun na yung exactly na lumalabas. But no, you're able to use your test taking strategies and yung critical thinking skills mo. So in a way, nag-evolve din kasi yan. So from the moment you start your review up until you're taking your practice questions and now you're attending the like final coaching sessions, Yes, especially sir. with your coaches and with Ma'am Tin and Sir Ryan, 'di ba? So in a Opo. way, so sa mga students na nanonood ngayon, so don't forget to upload your examination date doon naman sa NGN portal natin so that 2 months prior to your examination, ma-activate na yan ng ating mga kapwa coordinators natin. So sir, Yes. can you take Opo. us back during the time of your examination date? How was the feeling like? And Opo. ano yung nangyari during that time? Without Ah, sharing po kung ano lumabas, ha? yes, sir. Opo. So yun, sir, balik ko lang, sir, days before, parang I actually broke up with my yung significant other ko, which is hindi ko naman masyadong ininda, sir, yun kasi I have other things to parang mas problemahin, which is yung NCLEX. And also after that, nakagat po ako, sir, ng aso. So siguro, sir, days before the NCLEX, parang sobrang dami kong dilemma, and I just Mm. try to be resilient. Parang I spent parang 12 hours magpila para sa kasi parang medyo ako, sir, medyo kuripot. Doon ako doon ako sa public hospital nag nagpaturok ng Mm. anti-rabies. So ayun, sir, fast forward, yun nga, parang masyadong dami ko nang iniisip nung before my NCLEX. Pumunta po kami ng Alabang, sir. Thankfully nandun naman po, sir, yung older sister ko. Pumunta kami Mm. ng Alabang, and sakto, sir, yun yung third day ng anti-rabies, ay
I mean second shot ng anti-rabies dose ko. So, Mm. parang sir ano, imbis na ano, parang parang focus na lang talaga ako sa NCLEX, parang masyado ano, may mga iniisip akong iba kasi ano, instead of going diretso sa ano, sa One Trium, naghanap pa kami ng ano, bite center sa around Oh. Alabang. Oo, sir. Tapos Mm. ayan sir, parang ano, yan nga, after naman parang pumunta ako sa ano, nung nakarating na ako ng testing center, ano sir, parang very ano ako, very confident ako kasi yun nga, I can tell na ano, parang very laid back ako, parang kung yung sabi nga ni sir ano, ng coach ko, kailangan mo ng malaking confidence. So, ang Mm. laking confidence talaga yung binaon ko talaga sir nung ano, nung pumunta ako sa Mm. testing center. Tapos ayan sir, nung ano, ay parang hindi naman ako ano, superstitious na tao pero Sir Sylvester would always tell me na ano, parang I should look for signs na ano, parang this is it, I will pass the NCLEX. Parang gano'n sir. Mm. Ah, siguro parang ano, parang out of curiosity na rin, parang nag-ano, parang nag-figure out ako ng ano, ng reason ay ng ano, ng mga signs na that I will pass. Siguro sir ano, parang hindi naman siya sobrang laking bagay pero, ah yung binook naming Airbnb sir is 11th floor and yung Mhm. testing center din sa Alabang is 11th floor. So 11-11. Hmm. So yan, siguro yun yung ano parang diyan nagwi-wish yung mga tao and parang siguro swerte na din siya. So ayan sir, parang yun yung naging sign ko that I will pass. Kumbaga, Eh, compared naman kay ano, kay Sir Sylvester, mas grabe yung kwento niya. So hindi ko ma-match. So ayan sir, going back November din sa kayo nag-exam, sir, no? opo. 11th. Opo sir. 11th Tap month, okay. Opo. Oo nga sir 'no. Tapos tapos ayun sir, parang sobrang sobrang taas ng confidence ko that time nung pumasok ako sa testing center na ano, parang I was ano, parang very very ano ako, parang very optimistic ako nung nagsimula ako ng test. So, ano, very ano, parang ang bilis ko lang sir ano, makarating sa 85 questions. Mm. Tapos ayan sir, nung sa loob ng span ng ano, ay pagdating ko sir ng 85 questions, yun sir medyo nagseryoso na ako kasi 85 minimum parang anytime baka mag-off na turn off na yung ano, yung computer. Mm. So need ko ng pag-isipan talagang maigi yung mga questions. So ayan, yung supposed to be na ang bilis-bilis kong magsagot kasi judging sir sa ano, sa PNLE and sa pag-take ko ng Q-Banks, parang ang bilis kong magsagot sir ng ano, ng mga question. Siguro sir ano, it only takes me ano, parang less than a minute each question. Nung pagrating ko sir ng 85 pataas, parang ano sir, it took me parang ano 3 to 4 minutes. Kaya yan parang medyo ayun yung confidence ko parang bumaba. Siguro ano, parang inaatake na din ako ng anxiety nun kasi parang ano, kasi siyempre yung fear of the unknown din sir na ano, na na ano, siguro ano, parang tinetest ako ng maigi ng computer. So ano, parang kumbaga nasa borderline ako sir. So Mm. ano, kaya yun sir, nung nag-end ako ng questions, I actually ended up on my 150th question sir. And parang tinanggap Mm. ko na sir na ano, parang I will go the distance. Dadating ako sa 150th question sir. Tapos yun sir, pagdating ko sa ano, 150th question, yun sir, parang tinandaan ko talaga kasi ang sabi-sabi kasi talaga sir no, ng mga ano, ng mga takers, ano, parang yun yung deciding factor kung papasa ko or babagsak yung last question mo. So tinandaan Make ko or break. talaga yun sir. Siguro mga nasa ano, nasa more than 10 minutes ako dun sir.
ah, nagkakaisip ng ano, ng sagot. Tapos nung natapos ako sir, ginugol ko agad yung ano, yung sagot. Tapos yun sir, ano, parang namali ako. Mali pala yung sagot ko. Kaya yan sir, parang very ano, parang ano, medyo na-down talaga ako sir, yung confidence ko, which is nung start nung review ko, I mean nung test ko, very high. As time goes by, parang pababa ng pababa. And it went rock bottom nung ano, nung nalaman ko mali pala yung sagot ko nung ano, last Mm. question. Tapos yun, sinabi ko yun kay Sir Sylvester na ano, sir, ano ganito yung ano, yung lumabas na question, ano, na last question ko, mali yung nasagot ko. Siguro ano, siguro sir ano, natanggap ko na that time. Siguro I was very humble din kasi masyado akong naging arrogant din kasi sobrang bilis kong magsagot nung ano, first 85 and the rest parang I was very humbled na ano, parang oo nga matataas yung mga nakukuha ko na sa Q-Banks parang ano, very parang mga around ano, above 80% pero pagdating pala talaga sa ano, sa NCLEX exam, parang sobrang hirap niya sir. Parang you can't even use yung ano, test taking strategies kasi yung mga ano, yung mga options niya sir is parang hindi siya related to one another. So kailangan mo talaga ng malakas na concept. So yan sir, parang nung ano, pauwi na kami from Alabang, parang ano, na na-accept ko na hindi yata ako papasa. Kasi yun yung ano, yun yung perception ko sir na once na namali mo yung last question mo, bagsak ka na. Pero Mm. ano, good thing naman pumasa. Pero before nun sir, before the result, parang ano, kahit anong maisip na rason na pwedeng sabihin kay mama, naisip ko na sir. Opo. Kaya yan, pero good thing pumasa naman. Opo Of sir. course, Sir Tapos Gian. opo. Tapos Go sa ahead. span pala sir ng ano, ng pag-take ko ng exam, ako po yung last na nakaalis kasi it took me 3 hours and 40 minutes. Mhm. Kung tutusin sir, parang I'm not really used to it kasi yung mga Q-banks ko, tinitake ko siya 100 items. Parang Mhm. natatapos ko siya in less than an hour. I mean, 1 hour and 30 minutes, ganun. Parang nanibago talaga ako sir kasi ano, umabot ako ng 3 hours and 40 minutes and ako na yung ano, yung last na bumaba from testing site. So parang I feel defeated po talaga nun sir. I totally understand where you're coming from, sir. But let's hear it from one of your success coach, Sir Sylvester. Joining us tonight, Sir Sylvester. Good evening po. Hello, good evening. Okay na ba walang video? Okay lang yan, sir. Ayan, pakita Check na ko. yan. Sir Ayun, Gian, di no? pa ako naliligo. Galing ako coaching dalawa, sir. Sir Sir, Gian, kamusta na? na-miss kita sir. Yung pala, sabi ko nga kay Sir Gian, si Sir John, student ko rin yan before. Opo. So, mm, for me, meron kayong resemblance kasi si Sir John before, nung kino-coaching ko rin siya, nag-aaral din siyang mabuti. So, as well as si Sir Gian, nakitaan ko rin siya ng ganun. Usually naman kasi yung mga pumapasang student most of them sila talaga yung nag-aral. Kaya nga Mm. sabi ko kay Sir Gian, ayan nga, tinignan ko yung mga message natin. Ginudlak pa nga kita. Then nung sinabi mo nga sa akin na super hirap ng mga questions, parang hindi ka confident na papasa ka, pero sabi ko nga, pangpasa ka na. Kasi nga nakita ko naman yung mga performances mo from iPass, from ano ulit yung QBank na ginamit, basta yun yung ginamit mong QBank, super tataasin ng score. So kumbaga, as your coach, confident ako sa inyo, as well as si Sir John before nung student ko. Talagang very high pointing din, yung mga scores sila before. So kapag ganun yung nakita ko sa isang student, confident na ako na papasa. Unless dun sa actual examination yung kabahan talaga kayo. Minsan kasi kahit nag-aral yung isang student, di ba Sir Jan? Kahit nag-aral ka, pero when anxiety hits you hard talaga, yun, dun bumabagsak yung mga student. So, yan, congratulations po.
Sir Gian. Actually, si Sir Gian, commendable ganyan sila lagi yan, nagko-coaching. Parang nakatatlo yung yata kaming coaching kasi late na rin siya eh. Parang student ka ni Ma'am Paula, right, Oo, sir? sir. Opo. Ayun, so student kasi siya ni Ma'am Paula. He was transferred to me dahil, di ba nga, Ma'am Paula resign na rin. So, I commend him because nag-aral siyang mabuti, consistently. Kaya, nagulat nga ako, nakita ko sa iPass page na, ay, student ko si Sir Gian, mag-hope talk pala, kaya minessage ko siya. Pero Opo. hindi ko pinramis na makaka-attend ako kasi nga may coaching ako. So, Oo, thank sir. you kay Sir Jan, kinulit niya ako. So, actually, kailangan ko naka-attend ng coaching. Ng Hope Talk ulit Hope Talk. for so many months yata. Ngayon lang ulit. Kaya, ayaw nga sana mag-vid kasi di pa ako naliligo. Sorry. Pero, ayun. Thank you for inviting me. Congratulations po, Sir Thank you, sir. Gian. Thank you. Deserve mo Thank you. yan. Sabi Thank ko nga you. sa kanila, kahit anong item kayo mag-stop, basta makapasa kayo. Opo. Diba? Like you, Sir Jan, di ba? Parang 150 ka rin yata nung time mo. Yes, parehas O, po di kami ni ba? Sir Ako rin, Gian, Sir Sylvester. 145. So, lahat tayo tatlo, may Oh. resemblance. Maximum. No, kasi Maximum. diba, magka-coach nga tayo. Coach yung nga ako. So, 145 din ako inabot noon. Although hindi pa ako case study noon. Ikaw din yata, Sir Jan, hindi ka pa case study. Mm. Di ba? Importante, makapasa tayo, makuha natin yung license. Biggest achievement na yon. Yun ang may importante, makuha natin yung license na yan. Kasi hindi naman tatanungin yan sa interview mo. O, how many items did you stop during your NCLEX? Hindi naman tinatanong yan eh. Ang hinahanap nila sa inyo, yung license nyo. Kaya sa mga Yeah. nag-i-start pa lang mag-review ngayon, lahat ng mga student ni IPAS, mag-aral lang kayo mabuti. Yan. Gayahin nyo sila, sir. Yan, yung mga student ko po yan. Sila Sir Gian, si Sir John. Magkatunog pa kayo ng pangalan. Mag-aral lang din kayo mabuti. And papasa kayo ng NCLEX. Siyempre, trust IPAS, no? Opo. IPAS babies tayo eh. Yan, kami tatlo. Dito kami, produkto po kami ni IPAS. So talagang iba dito kay IPAS eh. No? Mabait yung ating CEO, si Ma'am. Hi, Ma'am Rachel. Shout out ko kay Ma'am Rachel. Sila Sir Jay. Ayan, meron palang pinomote ko na rin. No? Sa Feb 16, no, merong parang si Sir Jay regarding case studies. Manood kayo. Kasi sabi nga nila Sir Jay, eto, share ko lang. Yung NCLEX po ngayon is not about memorizing content. Hindi na kabisaduhan ng content eh. It's all about clinical judgment talaga siya ngayon. Kasi pag magtatrabaho na tayo sa US, sa Canada, or Australia, kung saan mang part ng mundo tayo dalhin ni Lord, ang importante talaga yung clinical judgment natin, yung critical thinking natin. Pero syempre, very important pa rin yung concept mastery. Okay? Kaya sa mga nag-start pa lang dyan, galingan nyo na, mag-aaral kayo mabuti. Huwag tayong tamarin. Kasi pagka tinamad tayo, walang mangyayari sa atin. So, just be consistent. Ayan, si Sir Gian, lahat sila. Naging consistent lang din yan. Ako lang din po nun, estudyante rin po ako ni IPAS. Consistently lang din talaga. Consistency is the key talaga, sabi nga ni Sir J, no? Papasa kayo ng NCLEX. No? So, Sir Gian, hindi ko na patatagalin. Masyado na yata ako marami exposure. Salamat po. Na-enjoy ko ulit mag-attend ng yung mga student ko na nakakapasa. Salamat sa inyo. Thank you for the trust here kay IPAS, no? Sir Gian, maghanap ka na ng employer mo. Oo, sir. Thank you, sir. Thank you so much Mag-work po, ka na rin sa coach. hospital kasi hinahanap yan, no? Thank Work you po. tayo sa hospital. Opo. Okay, so congratulations again. Thank you, Sir John, for the opportunity. Kinulit lang ako ni Sir John eh. Ayoko pa umati. Alam ko naman Hindi malakas pa ako tayo kay Sir naliligo. Ang Sylvester. lakas mo talaga sa akin. Siyempre, student kita. Salamat Favorite po yun. sa lahat. Pasensya na po. Good luck po sa lahat ng review ni IPAS, ha? Aral kayo mabuti. Sir Sylvester, Gian. would you like to do the honor po to present the certificate para kay Sir Okay. Gian? Sige. Nakakatawa naman. Ma'am, So, I Ma'am would Glycel? like to present this certificate to Sir Gian Franco Echano for passing his NCLEX examination. You are now an NCLEX passer, Mr. Gian Franco V. Echano, BSN RN. Next Alright. generation NCLEX Alright. USA passer. Yay! Yay! Diba sabi ko nga sa kanya, mag-hope talk ka. Kasi Oo, sir. pag napasa mo yung NCLEX mo dito kay IPAS, parang kulang if you're not going to Oo. talk sa Hope Talk. Mm. Parang hindi ka nakagraduate. So yun din yung sabi ko sa sarili ko lang kahit na-delay ako mag-Hope Talk. Parang 4 months yata since I passed my NCLEX.
Sabi ko nangulit talaga ako kila Sir Mark, "Sir, gusto ko mag-Hope Talk. I want to share my experiences." And share ko lang, ika-third year ko na pa lang. Ngayong gabi pa-travel ako to Taiwan eh. Feb 12 yung flight ko. 3 years na pala ako NCLEX passer, so I'm very thankful with iPass. 514 po ang exam ko. 3 years na pala ako, sabi ko parang kailan lang reviewer ako ni iPass, no? So I'm forever grateful with iPass, no? Kaya kayo mga iPass babies, tsagain nyo lang. Dito kayo nasa tamang tahanan kayo eh. Mabait yung mga tao po natin dito kay iPass. Siyempre yung mga coaches yung supportive, kaya attend kayo ng mga coaching sessions nyo. I know minsan nakakapagod mag-aral pero okay mapagod kasi pag napagod kayo walang mangyayari sa inyo. Oh, Keep going lang kahit may time na mahirap, no? Ayan oh, itong dalawa to, estudyante ko, produkto ni iPass, di ba? thank you, sir. Nakaka-proud makita kayong dalawa Rock and roll lang dito. Lalo talaga. na si Sir Jan, oh, di ba? Very successful, di ba? Coach na rin siya. So, sa mga nagbabalak dyan, pagka nakapasa kayo, gusto nyo maging coach sa iPass kung hiring, maging coach na rin kayo. Okay, so dami ko na sinabi, sorry. Thank you po. Thank you, Good sir. night, sir. Thank Sir Thank you, Jan, Sir thank you sa Sylvester, so much opportunity. for your Sir time. Thank you, sir. Gian, Thank you, sir. Thank thank you. you for nagulat nga ako, Hope Talk mo pala ngayon. So, I'm proud of you. I'm Sir. very proud of you both. Okay, so salamat po. Salamat po sa opportunity. Thank you, sir. Thank Thank you. Thank you you. so much, Sir The Sir best. Jan, Sylvester. sige na, Sir masyadong Gian, marami sinasabi. The best coach. The best coach. Bye-bye. Thank you. Salamat sa inyo. Opo. Congratulations po. Thank you, sir. Bye-bye. thank you so much po, Sir Sylvester. Sir Gian, lakas nyo kay Sir Sylvester, to be fair. Ayan, Sir Gian, hearing from Sir Sylvester, talagang he's really proud of her success. And that's for sure. Ganun din sa parents mo. Mm-mm. No, sir? So, in a way, ano naman po yung mga advice na pwede nyong i-share sa ating mga future NCLEX takers based on your experience? Basing on my experience lang, there's always a light after the hardships lang. Wag lang panghinaan ng wag lang panghinaan talaga ng loob. And of course, if God can see yung yung mga pagpupursige natin, yung all the hard works and sacrifices natin, I know in the right time ibibigay din natin yan. I mean, ibibigay din yan lahat ni Lord sa atin. Kasi ayaw naman makita ni Lord na parang we are disappointed and parang in the in maybe parang it may not be the right time, pero darating din yung yung time natin. That's all, sir. That's for sure. Opo. Ang ganda ng advice niyo, sir. Opo. Especially, sir, for those someone similar dun sa position ninyo po, who are newly graduates and still contemplating taking the examination. What would be your advice for them? Siguro wag muna kayo mag-work bago mag-take ng NCLEX. Joke. Kidding aside po, sir, siguro, sir, parang I know sa mga mga age group ko na who haven't been faced with the reality na kung ano yung state ng ng nursing dito sa country natin. Siguro just trust the process lang na parang at I know na parang we will have parang second thoughts in taking the NCLEX. Parang we still think about ourselves, parang gusto pa natin mag-earn, gusto pa natin magpasarap sa buhay, wala pa tayong masyadong responsibilities in life. Pero time will come na parang we will thank ourselves that we did it sooner. Ngayon na mga mas bata pa tayo, ngayon na, nasa prime pa tayo na parang medyo capable pa po tayo na na mag-retain ng knowledge ng mga concepts. Let's make the most out of it while we're still young. Yun po, so. Napakagandang message, sir. Baka yung pinsan ko nanonood ngayon. Makakakuha ng advice coming from you. Kasi nasa same age group din, who are still undecided. Or paano nga ba sisimulan ang ating NCLEX examination or NCLEX process. And sir, I just want to ask, what's next for Sir Gian? No, sir.
experience mo na. Ah, I know na ano, parang may mga employers na ano, parang medyo nagiging demanding na kasi siguro I'm not sure pero yung siguro yung demands din for nurses parang sa ibang bansa, especially in the US, they're not hiring kaagad-agad without ano, unlike before they're ano, parang they're accepting ano, parang applications kahit walang experience. For now ano, parang I still need to work on my skills here in the bedside lalo na sa hospital. Yun, sir. Sir, ang ganda ng sinabi niyo. Regardless, no, alam ko naman marami nag-hire din for some agencies or other institution na walang work experiences. But again, take it from Sir Gian din, no, and Sir Sylvester. It's best to have your bedside work experiences before umalis. Kasi yun yung sandaatan ninyo. 'Di ba? Oh, Experience is the best teacher din. So para hindi naman tayo masyado mangangapa, especially lilipat tayo ng ibang bansa at doon tayo makikipagsapalaran. yes, sir. Thank you so Totoo. much, Sir Gian, for Thank you, sir. sharing your wonderful stories and experience for your NCLEX journey. And definitely marami po tayong nakuhang advice, motivation, and inspiration. Thank you. Again, congratulations, Sir Gian. All the best po to your future endeavor. Thank you, Sir Jan. Thank you, Ma'am Glay. Salamat po. Thank you. Thank you, Thank you sir. po. Thank you, Sir Gian. Jan.